Alam mo ba? Nakailang baso ka na ba ng kape ngayong araw? Buhay pa ba yung diwa mo? O lutang at antok pa rin kahit nakatatlong kapeng barako ka na? But kidding aside, sa buhay ng mga millennials at Gen Z, ang kape ang pangunahing tagasalba para makaraos sa trabaho o academics. Kasi kung iyong mapapansin, parang habang tumatagal, paunti ng paunti ang talab nito sa iyong katawan. Pero linawin lang natin ha, hindi ka minalas at hindi rin palpak ang kape mo. Ang totoo, biktima ka lang ng iyong sariling utak. Ayon kasi sa mga biologist, may chemical sa ating utak na tinatawag na adenosine. Ang adenosine ang responsable kung bakit tayo napapagod at inaantok. Sa maghapong ikay gising, nagtitipon-tipon ang adenosine at kumakapit sa mga receptors ng iyong utak para sabihing, "Hoy, matulog ka na. Dito ngayon papasok ang kape." Ang ginagawa nito, inuunahan niyang kapitan ang mga receptors para ma-block ang signal ng antok. Kaya sa madaling salita, hindi ka binibigyan ng enerhiya ng kape kundi hinaharangan lang niya ang signals na pagod ka na. Pero heto ang plot twist, matalino kasi ang utak ng tao. Kapag napansin niyang madalas mong niloloko ang signals ng antok gamit ang kape, gagawa ang iyong utak ng mga bagong receptor. Dahil mas marami na ang receptors, makakalusot na ulit ang adenosine o ang antok. Kaya kung yung dating isang coffee lang ay sapat na, ngayon kahit nakalima ka na, parang tubig na lang ito na walang epekto. Ito ngayon ang tinatawag na caffeine tolerance ng mga scientists. Pero paano naman kaya ang solusyon dito? Ayon sa science, kailangan mo lang ng caffeine reset. Kailangang bitawan ng kape ng 7 hanggang 14 na araw para mawala ang mga extra receptor para bumalik sa normal ang iyong utak. Kaya kung pipiliin mong maging sabog at antukin ng ilang araw para lang tumalab ulit ang kape mo next week, well, nasa sa iyo na yan. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!